Sa Philippine Navy, regular na ring babantayan ng Philippine Coast Guard ang Benham Rise. Bahagi ng kanilang misyon ang pag-monitor ng kung ano-anong mga barko o eroplano na nasa lugar. Ito'y para na rin daw maipakita ang karapatan ng Pilipinas sa bahaging ito ng Pacific Ocean. Ayon sa DFA o ang Department of Foreign Affairs, pinag-aaralang gawing Philippine Rise ang tawag sa Benham Rise. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, hindi lamang ang Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy ang nagsasagawa ngayon ng pagpapatrolya dyan sa Benham Rise, kundi maging ang Philippine Coast Guard kahapon nagsagawa ng tinatawag na Maritime Domain Awareness Flight bilang bahagi ng kanilang regular deployment. At bago matapos ang buwang ito o di kaya sa susunod rin na buwan, magsisimula ng i-deploy doon ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Sakay ng Britain Norman Islander aircraft, tagumpay na naisagawa ng Philippine Coast Guard ang kauna-unahan nitong Maritime Domain Awareness Flight sa Benham Rise sa Pacific Ocean. Bahagi ng misyon ng Philippine Coast Guard ang mag-ikot dito sa lugar at tingnan kung may mga ibang pang mga barko na nasa lugar. Walang namatang ibang barko sa Benham Plateau, pero sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, nakita ang isang international cargo ship. Nilitratuhan ito ng Coast Guard para matukoy kung saan bansa ito galing. Ang ganitong uri ng pagbabantay, regular na raw na gagawin ng PCG sa Benham. Kung hindi ngayong Abril, sa Mayo na raw magsisimula ang pagpapadala ng mga barko ng Coast Guard sa lugar. Bukod sa pagpapatrolya, layunin din itong ma-establish sa Benham Rise ang Philippine presence. Pagkamat nire-recognize natin na may freedom of navigation dun sa area, maganda pa rin na monitor natin yung galawan ng mga barko. At kung may mga ibang government ships na napupunta pa rin doon sa Benham Rise. Ayon sa Philippine Ambassador to China na si Chito Santa Romana, nasa ilalim ng ating sovereign rights sa pagbabantay sa Benham Rise. What's already happening is that the need to exactly assert our sovereign rights by sending patrols, maintaining close surveillance so that we know what will happen. Sabi ni Santa Romana, inulat ng isang pahayagan sa China ang umano'y pagsasagawa nila ng research sa Western Pacific mula Nobyembre noong nakarang taon hanggang nitong Enero. Hindi tinukoy ang eksaktong lugar na pinuntahan ng barko ng China, pero malinaw na nangolekta sila ng samples. Sa ilalim ng UNCLOS, pinapayagan ng Maritime Scientific Research basta raw hindi magagalaw ang seabed o ang pinakailalim na bahagi ng dagat. But wherever it went, they did say that they collected water samples and then sediment, seabed sediment samples. It only becomes relevant to us if the seabed sediment has to do with trying to find out resources. Matatanda ang nakapagsumite na ng note verbal ang DFA sa Chinese Embassy para pagpaliwanagin ng China sa pananatili umano ng Chinese research ship sa Benham Rise. Pinag-aaralan na rin ng DFA ang posibilidad ng Benham Rise tawagin ng Philippine Rise. Kasama sa pag-aaralan yun, no? Yung international practice, no? Ng pag-reneam ng mga ganyang lugar. Kasama na rin yung pag-aaralan yung kung may implication ba to sa safety of navigation. Siyempre ma'am, just pag pinag-uusapan natin ng pagpapatrolya sa isang napakalayo at napakalawak na lugar gaya ng Benham Rise, may kaakibat itong gastusin para sa ating gobyerno, no? Di lamang sa mga bagong equipment na kakailanganin, kundi maging dun sa cost ng logistics gaya ng fuel ng mga barko at mga aeroplano at siyempre yung manpower. Pero long-term thinking, maring may mga dividendo naman ito para sa ating bansa, no? Dahil lalong-lalo na kung mapatunayan nga na meron nga talagang mga mineral or gas deposits sa ilalim ng Benham Rise. Ma'am Jess. Pero Chino, paulit-ulit na sinabi na ng China na nire-recognize nila o ino-acknowledge yung sovereign rights ng Pilipinas over Benham Rise. Gayunpaman, dadagdagan pa rin ang pagpatrolya, hindi na lang ng Navy, pati na ng Coast Guard. So parang we're not taking their word for it, kumbaga. Kasi dadagdagan pa nga yung pagpatrolya sa Benham Rise despite yung sinabi na ng China. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Kasi pagdating daw sa diplomacy, ika nga, no, parang may long-standing belief, no, or parang saying na sinusunod ng ating mga diplomats na tanggapin ang explanation pero i-verify pa rin. At syempre, huwag
yung gawin pa rin yung necessary na pagbabantay, no, lalong-lalo na sa ating lugar, which interpretation natin dito, pakinggan ang sinasabi ng China, tanggapin yung kanilang sinasabi, pero wag ba rin tayo magpakasiguro. Yan yung interpretation natin sa mga pahayag na yon, Ma'am Jess. Kung totoo na kumuha ng samples ang China, yung kanilang survey ship na 3 buwan na nandyan daw sa Benham Rice, Chino, violation yon, di ba? Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Violation yon kung nagsagawa sila ng survey, kumuha ng samples, hindi lang sila dumaan doon sa Benham Rice, no? Kung mapapatunayan ito'y violation dahil walang paalam nga sa Pilipinas. Ngayon, kung meron din naman silang ginawang survey at research doon na may paalam naman, whether nagpaalam sa DFA o di kaya sa ibang ahensya ng gobyerno, like let's say sa Executive Department, pinapayagan ho yun under sa ating saligang batas. Pero yung pagkuha na walang paalam yun, bawal na bawal yun. So ngayon, inaalam nga ng DFA kung ano ba talaga ang nangyari, no? Kung dumaan ba, umikot-ikot ba dyan sa lugar. Dahil a few weeks back, Ma'am Jess, na pag-usapan nga natin na meron tayong information na dumaan siya sa Benham Rice, pero hindi naman siya talaga nagpaikot-ikot doon. Batay sa isang graphics na nakuha natin mula sa isang source, no, makikita na hindi siya nagmalagi. Ito yung pinag-uusapang research ship, no, na dumaan nga sa Benham Rice between November and December. Dumaan siya pero hindi naman siya nagmalagi sa Benham Rice. Bagamat dito siya sa may bandang Mindanao, no, sa labas ng ating exclusive economic zone, nagpaikot-ikot. Ma'am Jess. Okay, pero telling din, no, dito mo rin sinabi sa unang pagkakataon na 3 beses humingi ng China ng permiso para pumunta dyan at hindi sila pinayagan, na kinonfirm ng DFA only last week, no, na China had asked for permission several times and tinurn down sila. Pero despite itong pag-reject ng kanilang paghingi ng permiso, pumunta pa rin yung kanilang research ship doon. That in itself, parang violative yun, di ba? Pagsaway dun sa pag-reject nga sa kanilang pumunta doon. Ma'am, yung hawak nating information, 2016 daw, nagpaalam ito 3 times o 2 times nagpaalam itong China sa Department of Foreign Affairs o ibang ahensya ng gobyerno din. We are not sure at this point. Nagpaalam sila para magsagawa ng survey at research dyan sa may Benham Rice na hindi nga pinayagan dahil sa ating pagkakaintindi ay parang ayaw nito isama yung isang scientist, na isang Filipino scientist, na isa daw sa mga naging kondisyon sa pagpayag dito sa pagsasagawa ng survey. Ngayon, number 2, may isa pa tayong dapat i-verify na fact kung totoo ngang doon nga mismo sa Benham Rice nagpaikot-ikot, dahil batay nga doon sa nabigay sa ating information at yung graphics, yung tinatawag na tracking nitong research ship na nagmula China, dumaan sa Benham at dyan nagmalagay sa may bandang Surigao, no, off the shores of Surigao. Kung titingnan natin at pinakita na rin natin yung parang graphics na ito sa isang eksperto, ay tila labas na ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas at hindi nga bahagi ng Benham Rice. Kung kaya't wala daw kaso kung doon nga talaga ito nagpaikot-ikot dahil itinuturing na itong international waters. Okay, so 2 possibilities yung nababasa natin. No? One, kung totoong kumuha ng samples ang China dun sa Benham Rice, para saan yung samples na yon? Is it to check kung anong resources ang naroon, kung may petroleum dyan o may minerals dyan or whatever, mayaman ba sa isda? Second possibility, Chino, kasi sinabi na rin yata ito ni dating Congressman Roy Logoles. And I think even yung National Security Advisor nga ni Pangulong Duterte, si General Esperon, sinabi na rin na mukhang security yung naging misyon nung China o nung Chinese ship na pumunta dyan sa Benham Rice. Kasi may sinasabi si Goles na they were looking for a certain kind of water ba or fluid, kasi magagamit daw yung information na yon for submarines na makapag-park o magtago dyan sa bahagi ng Benham Rice. Anong nasasagap mo tungkol dito? Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Isang possibility, dahil kung titingnan nga natin yung binigay sa ating information, dun yun sa may malalim na parte ng Mindanao, kung tawagin malapit dun sa tinatawag na Philippine Deep, na itinuturing ding daanan
ng mga submarines dito sa Pacific, no, papunta nga dito sa Southern, papuntang Australia o di kaya papuntang Indonesia. Submarine highway nga daw ito, no, at palaging diyan nagpa-practice at diyan lumulubog ang mga submarine di lamang ng US kundi mga ibang bansa. Ngayon yung sinasabing paikot-ikot yung water samples na kinuha, yung tinatawag yata yun, Ma'am Jess, sa aking pagkakatanda, yung mga thermoclines o yung difference ng temperatures ng tubig sa ilalim ng dagat, no? Dahil sa pagpapaliwanag din sa atin, yung mga thermoclines na yan daw, kapag alam mo kung saan yung mga thermoclines na yan, pwede kang magtago dyan dahil hindi daw nade-detect ng surveillance equipment, whether sa surface o ng ibang mga submarine, ang mga ibang mga nagtatago ring submarine dyan sa ilalim kapag nakakubkob o napapaloob dyan sa mga tinatawag na thermoclines o yung pagkakaiba ng temperatura ng tubig sa ilalim ng dagat. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.